Yung sa binasa natin, sino nakakalam ko ano yung binasa natin? Anong in-institute ni Jesus? Eucharistia. Sabi niya, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Pagka tayo ay may sinabi, may power sa mga salita natin. Kunyari sinabi, maghihigpit ako sa in-process. Kasi kaya tayo nagkakaroon ng rejection, pati lahat ng supervisor, pati si Po, si Bubo, si Leo. Kasi medyo minsan, hindi ko sinasabing lagi. Sa akin, hindi ko sinasabing lahat. Nagkakaroon tayo ng konting lapse sa in-process. Kaya tayo nagkakaroon ng rejection, di ba? Kunyari sabi ni Sir Ben, mag-i-impose ako ng disciplinary action. Tingin niyo mangyayari? Hindi. Mangyayari, di ba? Kunyari, sinabi niyo sa anak niyo, anak, pagka hindi ka nag-aral, hindi ka na makagamit ng cellphone. Sabi ng nanay, mangyayari? Hindi. Mangyayari. Noong panahon ng Biblia, bumagyo, nasa bangka sila Jesus. Sinabi niya, tumigil ka. Tumigil ang bagyo? Hindi. Tumigil. Nung nagdasal si Jesus, nung papakainin niya yung 4,000 sa 5,000, nag-multiply ba yung pagkain at saka yung isda? Nangyari. Nung sinabi niya doon sa bata, Talita kum, yung batang patay na, nabuhay ba? Nabuhay. Nung sinabi niya kay Lazaro, lumabas ka dyan, nabuhay ba uli si Lazaro? Nabuhay ulit. So yung sinabi ni Jesus na ito ang katawan ko, ito ang dugo ko, hindi ko na siguro dapat ipaliwanag pa kung nagiging katawan na dugo ni Jesus. Kasi si Jesus ang salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos, nangyari ang lahat. Nangyari na buo ang buong mundo, buong universe na buo. So hindi ko na siguro dapat paliwanag pa na ito ang katawan ko, ito ang dugo ko. Kasi pag sinabi niya yon, lasang tinapay, yung ano yung kinain ng mga disipulo nung panahon ni Jesus, ganun din yung lasa ng tinapay na kinakain natin. Ganun din yung iniinom ng pare na alak, yun din yung lasa nun. So hindi nagbago. Second point, gusto ko lang alalahanin na si Jesus ay isang Hudyo. Wala pa namang Kristiyano nun Hudyo siya. So sa mga Hudyo, ang sinelebrate nila dito sa binasa natin ay Paskwa, Passover. So yung sinelebrate nilang Passover, ang mga Hudyo kasi, pag sineselebrate nila to, sa English sabi nila, making it present. Ibig sabihin, kahit nangyari to ilang libong taon na nakalipas, sinasabuhay nila. Ang tawag yata sa Tagalog nito, pagpapasa ngayon. Ang term na sa Tagalog nito. Ibig sabihin, usually yung bata ang pinagbabasa nun. Para nilang sinasabuhay yung experience ng mga Israelites na tumakas sa Ehipto. Paano ginawa nila? So, malinaw yan pagpapasa ngayon, making it present. Si Jesus ay Hudyo, pag sineselebrate nila ang Passover, they make it present. Hindi yon isang karanasan lang na parang birthday na sineselebrate lang. They make it present, pinapasa ngayon. Ano ba nangyari nung yung sineselebrate nila Passover? Nagpahid sila, nagkatay sila, may sacrifice, no? Nagkatay sila ng tupa, pinahid sa pinto, tinubos yung mga firstborn ng tao, ng hayop, lahat ng firstborn sa kamatayan. Si Jesus, siyang tumubos sa atin sa kasalanan. Tapos yung kinatay nila, niluto nila yon, kinain nila yon. Ano ibig sabihin nito? Ang pagkain kasi, pag kumakain, naging isa sila, people of God, naging isang pamilya, lahat ng kumain ng tupa na yon, lahat ng kumain ng handa na yon. Communion meal ang tawag doon. Parang tayo, ngayon meron tayong handa, di ba? Meron tayong isang ulam. Pagka tayo yung isa kinain natin, di ba? Yung pochero na yun. Kasi iisang pisa tayo. Tayo ay 1,000 foods. Sa pamilya nyo, kumakain kayo ng meal, sabay-sabay, kasi isang pamilya kayo. Hindi ka kakain ng pagkain, pagkakaaway mo, yung kasama mong kakain. Natakot ka, baka mamaya lasubin ka, di ba? Pero dito, iisang pisa kayo. So, ibig sabihin ito, yung communion meal ay nagbabind sa isang grupo ng tao to be one. Communion meal. Okay, so ngayon, iisa na tayo, iisa ang people of God. Tayo ngayon, sa misa, tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo. So ano ibig sabihin nito? Tayo ay kaisa ng ating Panginoon. Tayo kaisa ni Jesus, kasama natin siya lagi. Ito yung katuparan niya pala, nung sinabi niya nung isang linggo, I will be with you until the end of age.
Kasi mawawala na siya dito sa mundo. In-establish siya itong Eucharistia to perpetuate para hanggang sa dulo ng mundo, kasama natin siya. Kasi wala na siya physically dito. Although, present siya sa atin, mga tao, present siya sa ministro, sa pare, andyan siya. Pero ito yung physical presence niya, yung body, blood, soul, and divinity ng ating Panginoon. Nandyan sa Eucharistia, sa Holy Communion. So pag take natin yung communion, kasama na tayo, isa na tayo ng ating Panginoon. Simple ba itong pagiging isa natin sa Panginoon? Lahat ng Kristiyano, mapas, kahit sino, alam niyo, pag tinanggap niyo ang Holy Communion, may ibig sabihin yan, unang-una tayo iisa na. Kaya sa natin ng Panginoon, lahat tayo kumain, pare-pareho na tayo, magkakapatid na tayo, hindi lang tayo magkakaibigan, magkakamag-anak, kundi magkakapatid na tayo lahat. Si Jesus bumaba sa lupa kasi siya ay may misyon. Anong misyon natin, Panginoon? Para pakilala kaharian ng Diyos. Pagka tinanggap natin sa komunyon si Jesus, lahat tayo ay dapat nagpa-participate sa pagpapakilala ng kaharian ng Diyos. Pagpapakilala ng Tatay. God is love. So pagpapakilala ng pagmamahal sa mundo. Tinutuloy natin ang misyon ng ating Panginoon sa pagpapakilala ng kaharian. Tayo ay may misyon. Meron tayong mga kanya-kanyang misyon, may mga gifts tayo. Kaya isa mahusay magluto, isa may magaling sa negosyo, isa magaling maglinis. Lahat tayo may kanya-kanyang galing, may kanya-kanyang particular na mission, pero iisang mission natin lahat, yung commission, di ba? Sinabi natin last time, the Great Commission. Com means lahat. Communion, di ba? Ibig sabihin, common, union. Ibig sabihin, kaisa natin ng Panginoon. Commission, isang mission natin. Ang mission natin, pakilala ang kaharian ng Diyos, pakilala natin ang pagmamahal. So, yun ang mission nating lahat. Ang tanong ngayon, sa pang-araw-araw kong pamumuhay, napapakilala ko ba ang kaharian ng Diyos? Napapakilala ko ba kung sino ang pagmamahal? Kung ano ang pagmamahal? Sa araw-araw natin ginagawa, hindi naman tayo pare-pareho ng ginagawa, di ba? Iba, nasa freezer, iba, nasa delivery, lahat tayo may iba-iba. Yung iba, security guard. Pero lahat tayo nandito para pakilala ang Tatay. So, tanungan natin sa sarili natin, pagka tayo ba ay sa araw-araw nating pamumuhay, sa araw-araw nating kinikilos, napapakilala ba natin ang kaharian ng Diyos? Pagka kunyari may kumat sa'yo, driver, anong gagawin mo? Papalagpasin mo na lang, patawad? O magsisigaw ka, o papaluin mo ng kung ano yung sasakyan niya? O kaya, meron tayong nagawang mali. Tayo ba hihingi ng tawad? O hindi, sila yun eh. Kasalanan ng kabilang process yun, hindi nila binigay sa amin. O aaminin mo kung talaga ikaw ang may diferensya. Meron tayong phrase dati na naririnig, yung what would Jesus do? Any particular situation, kunyari sakay kayo sa jeep, may nag-aabot ng bayad, what would Jesus do? Aabot mo rin ba? Tutulungan mo, hayaan mo na lang yan. Kaya niya yan, malaki na yan eh. Yung ba pagpapakilala sa kaharian ng Diyos? So sa araw-araw natin pamumuhay, tandaan natin, ano ang gagawin ni Jesus kung siya yung nasa sitwasyon ko ngayon para mapakilala ko ang kaharian ng Diyos. Okay, good morning.